Ayan. So, good evening po sa mga magigiting na lingkod ng Panginoon. Agape Love Family Community Church. Meron po tayong midweek service. At hopefully, humabol po yung mga dapat humabol kahit sa online man lang. Face to face, ano po. So, nakapag-testimonya na tayo. Nagkaroon po tayo ng tinatawag na sharing ni Mr. Baby Cambia, no? Mga may offering tayo dyan. Aral muna tayo ng kanya po mga salita. Bukas kayo sa aklat po ng awit, Kapitulo 4, talatang 1 hanggang talatang 8. Verse 1 sa iyo, Sister Pastora Berinya, verse 1 lang. Sagutin mo po ang aking pagtawag, O Diyos, na aking pagkat. Sa kagipitan ko, ako'y iyong tutulungan. Kaawaan mo ako ngayon, dalawin ko'y pakinggan. Okay, verse 2, awit 4, Kapitulo 4. Verse 2, Sister Baby Cambia. Chapter 4, verse 2 ng awit. Kayong mga tao, hanggat kailan ninyo ako hahamakin. Ang walang kabutuhan at kasinungalingan, hanggang kailan ninyo iibigin. Sister Tina, verse 3. Marami na rin tao ang iyong naturuan at hindi ng kamay ay iyong natulungan. Chapter 4, verse 3. 4:3. Awit, chapter 4, verse 3. Dapat inyong malaman hindi ano yan nasa kapin na nagaan ni Yahweh sa mga mababawan tumatawag ako sa kanya sa inyo. Okay. Verse 4, Sister Emma. Kayo'y magsipang uminig at huwag mga kasala, mga bulay-bulay, kayo naging puso sa inyong higaan at kayo'y magsipahimik. Ihandog kaya ang wasong alay, ang pagtitiwala sa kanya ay ibigay. Marami ang mga sasabi, sinong magpapakita sa amin ng mabuti? Panginoon, pasilangin mo ang liwanag ng iyong mukha sa amin. 7, Sister Angel. Puso ko'y iyong pinuno ng lubos na kagalahan, higit pa sa pagkain at alak na inumin. Okay, tayo pong lahat. Verse 8. Sa aking paghiga, nakakatulog ng mahimbing. Pagkat ikaw, Yahweh, ang nag-iingat sa akin. Ang Diyos po ang siyang magpala ng kanya pong salita sa atin pong pagbubulay-bulay sa gabi po na ito. Ito po ay awit na kung saan isinulat. At ang may awit nito ay walang iba kundi si David. Yung kanyang karanasan ay nadadala niya sa awit. Yung mga, actually dito si David ay matindi yung kanyang karanasan, mabigat yung kanyang karanasan, mabigat ang kanyang problema. Sabi ng talatang 1, yan po yung yun ang kanyang nararanasan. Sabi ng verse 1, answer me when I call. So, yan po ay isa. Kaya napakahalaga, yung katulad ni David, when he was in trouble, naiiyak na rin siya sa kanyang mga problema na mga nararanasan. Kaya dinadaan na lang dapat talaga sa panalangin. Walang ibang po pwedeng tumulong sa atin katulad ni David. Ang sabi niya, answer me when I call. No? Tugunin mo ako. No? Kailan? Sa panahon ng aking pagtawag. Amen? Okay. So, kaya kailangan wala tayo ibang lalapitan, tatawagan when we are experience trouble into our life. Si Lord talaga ang may kakayanan na sumagot. Amen? At ang sabi niya nga, O God of my righteousness. Sabi sa Tagalog, sagutin mo po ang aking pagtawag. Amen? Amen. O Diyos na aking kalasag.
So, yun ang kanyang deklarasyon sa kanyang trouble na nararanasan. Tumatawag siya sa Diyos at kinikilala niya si Yahweh, ang Diyos ang kanyang kalasag. No? At ito nga, sa kagipitan ko, ako'y iyong tinulungan. Amen? So, yun po yung napakagandang Sabi niya, ng sumunod na paragraph, you have relieved me in my distress. Amen? O yan po yung sa kagipitan ko, ako'y iyong tinulungan. Walang ibang po pwedeng tumulong sa atin, kundi ang ating Panginoon. mapagmahal na Panginoon. Amen. Amen. Siya lang ang may kakayanan tumulong sa atin. Hingi lang tayo ng guidance, hingi tayo ng patnubay. At yun nga po, sa panahon ng kagipitan, walang ibang pwedeng kapitan. No? Hindi si kapitan. Di ba? O sino mang mga tao na inaasahan natin na po pwedeng tumulong sa atin. It is the Lord our God. No? Amen. Siya lamang po ang ating pong dapat na kapitan sa panahon ng kagipitan. Eh, paano ka kakapit kay Lord kung hindi ka naniniwala na may Diyos? Oh. Di ba? Hindi sila naniniwala. Parang hindi sila, nag-aalang namin. Pag ang taong hindi naniniwala na may Diyos, mangmang yun. Kaya hindi na Sabi ng natin Bible, mag-iwas ng Diyos. yan ay dakilang mangmang. Kamangmangan ang hindi maniwala na merong Diyos. Totoo na hindi natin siya nakikita. No? Pero alam ko naman, nadarama natin siya, di ba? Amen. At ang mga creation niya nagpapakita na siya ay Diyos, ayon din sa kanya pong mga salita. So, kaya ito, sa kagipitan ko, ako'y iyong tinulungan. Kasi nga, humingi siya ng tulong kay Lord. Di ba ba? Tapos sabi niya, kaawaan mo ako ngayon. Dalangin ko'y pakinggan. Amen? So, have mercy on me. Maawa ka sa akin ngayon, Lord. Pakinggan mo po. Di ba katulad yung minsan, yung aking naisya na nakaraan, di ba? Minsan may mga prayer request tayo kay Lord na pagkatagal-tagal para bagang walang katugunan. Di ba? Kasi nakikita natin yung senaryo. Yun ang nakakapagwindang sa atin, yung senaryo Yung nakikita natin sa paligid natin. Yung pamilya natin, parang hindi nagbabago. Mga mahal natin sa buhay. Kaya nagkakaroon mo ba ng doubt Yung natitinag ka, natitigatig ka. Kapag katinignan mo yung sitwasyon. Sabi na, patuloy. Yun ang nakakatigatig Diba si Pedro nga lumalakad na nga. Sige, lakad ka. Hakbang, hakbang, hakbang. Natigatig siya doon sa hampas ng alon. Medyo lumalakas yung alon. Kaya Wala sa lubod-lubod. concentrate, montek lumubog. Di ba ba? Kaya, ibig sabihin, tamang pagtawag sa Diyos, pananampalataya, maniwala na may Diyos, wag mag-alinlangan. Diba? Hebrew 11, the chapter of faith. Ang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos. Kasi hindi kalulugdan ng Diyos yung lalapit sa Diyos pero hindi naniniwala. May lumalapit pa na hindi naniniwala. Pag nag-aalinlangan. Yun, yung alinlangan, yung pag-alinlangan Alam sa dagat Oo. So, Isipin ng tao na yun na makakamit. ito. Sa talatang 2, sabi roon, kayong mga tao, hanggang kailan ninyo ako hahamakin? Ang kawalang kabuluhan at kasinungalingan, hanggang kailan ninyo iibigin? Tingnan niyo yung mga tao, no? Ganun sa ni David ito Yung mga tao sa kanyang paligid, lalo na yung ibang kaharian, no? Andiyan siguro si Saul, kasama niya sa nagbabanta sa buhay ni David So, mapupuno ka ng takot, no? At kapag ka ikaw ay nasa tinatawag na distress, anong tingin ng tao sa iyo? Hamak. Hinahamak ka. Pagka naghihirap ka, hinahamak ka. No, di ba? yun yung paghamak ng tao sa halip na pagkaawa.
Hindi. Ay, Salitang wala. yun nga eh. Ay, nung makukulan ako. Di ba? At yung mga tao pa naman, sa totoo lang pagka nakikita na naghihirap pa, parang natutuwa pa sila. Di ba? Sa halip na maawa o sa halip na parang buti nga sa'yo. Di ba? Yung mga ganun eh. Pag umaangat naman ang buhay mo, kaiingitan ka. Sabi nila, Di ba? sabi lang ng mga kapatid ko, doon muna daw ako, saglit lang naman ako sa alawa. Try mo muna. Try mo yung merong Pag dito lang ako, kapayapaan. Yung Kasi dapat nag-i-enjoy ka rin eh. Katulad niyan, meron tayo swimming bukas, mag-enjoy ka, sumama ka. Hindi puro ka trabaho. Tapos na napapagal yung katawan mo. Di ba? Sumama ka. O, pwede ka sumama. relax ka, Kaya nga. mag-enjoy ka. Enjoy life. Hanggat enjoy life not to the point na gagawa ka ng wickedness. No? Kaya nga kita mo, kami, may mga panahon ng Mga pastor pa sa saya namin. magsaya ka, kailangan hindi puro trabaho. Gawa mo ng trabaho, tapos ganun lang. Diba? Kailangan din naman bigyan. Kaya nga, kapag kami nagpapamasahe kami sa SM, nakalagay dun me time. Me Magkano ang time. pamasahe dyan sa Oh. SM? Po, 200 per hour. O di na nilikod mo na masamasahe. Tapos lakad-lakad ka. Diba? Ganyan lang yung No, ngayon, may swimming. Dagat. Oh. Kasi hindi pwede, kasi yung stress ang yung stress. Wala naman akong iniisip kasi binigay ko na sa Panginoon lahat. Yeah. Lang matama. Hindi, sila naman ang iniisip mo. Yung katawan lupang pagod. Yun nga po. Oh, kaya nga, bigyan mo din panahon na relax. Kaya ka nga re-relax. Yan, Kaya ka oo. mag-outing para mag-relax. Totoo yun. Pag puro stress, ayaw puro stress. Okay. So ito po yung mga katotohanan. Kaya nga sabi ron, kayong mga tao, hanggang kailan ninyo ako hahamakin? Diba? Hanggang kailan? Hinahamak ang tao kapag nakikita nila ang ating kalalagayan na nasa kahirapan, di ba? Hinahamak ka kapag ikaw ay nag-i-enjoy sa kasalanan, sa kamangmangan, sa kawalan. So, kaya kailangan ihilingin natin din kay Lord na pagandahin niya yung buhay natin. Amen? No? Paginhawahin din ng Panginoon. Pwede naman yun eh. Amen? Oo, kaya ni Lord yun, di ba? Hindi ka hahamakin ng mga tao kapag nakikita umaangat ang buhay mo. Yan po, no? Tapos sabi rin ang walang kabuluhan at kasinungalingan hanggang kailan ninyo iibigin. So, ito yung kanyang tugon sa panahon ng kanyang distress, ng stress, panahon ng problema, panahon ng katatakutan ito. Di ba? Ito yung verse 3, sabi niya, dapat ninyong malaman, itinalaga ni Yahweh ang matuwid. Kapag tumatawag sa kanya, siya'y nakikinig. Oh. Di ba? So, pinapaalala ito. Sabi ng verse 3, English version, but know that the Lord has set apart the godly man for himself. Amen? Sabi mo sa katabi mo, set apart ka pala eh. Di ba? Oh, godly woman, godly women, di ba? Oh. For himself. So, iyak natin kay Lord yan. Ang problema natin, talagang gagabayan tayo ng ating Panginoon. Ganda sinasabi niya, di ba? Godly man. Yung hindi godly, hindi isi-set apart. Yung wicked, isi-set apart ba nila para sa kanya? Ganun ba yun? Di ba? Yung godly. Yung matuwid, yung lumalakad, yung nagnanais na lumakad sa kalooban ng Panginoon. Andyan po ang Panginoon Diyos. O, yung sabi ng huli, the Lord hears when I call to Him. Amen. Ang Diyos ay nakikinig kapag tumatawag ka ng may Mga taong bukal sa puso mo, taos sa puso mo.
Amen? Hindi mo tatawagan ng Diyos kung hindi ka naniniwalang may Diyos. No, Arlene? Mama Arlene? No. Kailangan maniwalang may Diyos. Di ba? Kasi mangmang ang tao. Oo. Pag hindi ka naniwala sa Lord na may Diyos, hindi mo tatawagan. At pag hindi mo tinawagan ng Diyos, papabayaan ka na lang niya. Hanggang sa maluray-luray na lang ang buhay mo. Sa Panginoon yung sarili mo, na Diba? siya na yung bahala sa'yo. Kikilos sa Oo. Diyos. Ang buhay Kailangan mo. ng faith talaga diyan. Kailangan ng pananampalataya. Ito, no? Sabi niya, no? Verse 3 uli, alalahanin ninyo, but know the Lord has set apart the godly man for himself. Amen? Amen. He set apart the godly woman for himself. Amen? So, yun po yung napakagandang Verse 4. Basahin nga ninyo verse 4. Kayo'y magsipanginig at huwag magkasala. Magbubulay-bulay kayo ng inyong puso sa inyong higaan at Oo. kayo'y magsitahimik. Ano na dapat gawin? Magbulay-bulay sa inyong mga puso, no? Bago matulog. Amen? Sa higaan. Kung gusto niyo makatulog na maimbing, magbulay-bulay kayo ng salita ng Diyos. Mag-cellphone ng cellphone, no? Oo. Diba? Hindi yung cellphone ang binubulay-bulay. Hindi ka makakatulog talaga. Ang damag ang gising niyan. Diba? Ito, subukan nyo meditate. Word of God ang ninyo. Diba? Kaya maraming hindi mapagkatulog dahil nga ang binubulay-bulay, yung iniikot-ikot sa isip yung Issue sa Facebook. yung mga problema, naglalaro sa isip, mga problema, kung ano-ano, yung gagawin bukas, di ba? Oh, yung ihahanda, everything. Tapos sasabayan mo ng Inaano ko lang pinapanood ko lang. sasabayan mo ng panood ng mga palabas pa na dramatic na palabas. Mga dramatic. Eh, Yung mga hindi naman, sabi Tagalog ulit, sabi ng verse 4, huwag kaya ang magkasala ka ng dahil sa galit. Oo. Sa iyong silig, pag-isipan. Pag-isipan. tayo naiwi. at ikaw ay manalangin. Diba? Huwag daw hayaang magkasala ka ng dahil sa galit. Di ba? At sa iyong higaan, sa iyong silid, magbulay-bulay. Mag-meditate ng kanya pong mga salita. Amen? Pag nagme-meditate ka ng kanyang mga salita, nawawala ang stress. Diba? Lumilipad yung mga stress Nawawala yung depression. Diba? Na hindi ka na madidepress, diba? So sabi, meditate in your heart upon your bed and be still. Amen? So, verse 5, offer, ito, the sacrifice of righteousness and trust in the Lord. Ano sa Tagalog, verse 5? Nararapat na handog inyong ialay, pagtitiwala niyo kay Yahweh, ibigay. Di ba? Nararapat na ihandog. Dito, ano raw ang ihandog sa English version Offer the sacrifices of righteousness. Kain ng katwiran. Katwiran, matuwid, di ba? Magtiwala sa Panginoon. Yan, ganyan kahalaga yung na yan. Si David yan, sinasabi niya. Karanasan niya po yan. At sa talatang 6, tanong ng marami, sinong tutulong sa atin? Ikaw o Yahweh ang totoong mahabagin. Diba? Sister Baby, sino yung tutulong? Diba? Yung ibang mga tao, hindi nila alam kung sino tutulong sa kanila. Yung mga walang Diyos. Lord. Yes. Yung kapatid ko naman. Oo. Ikaw, alam mo naman yun. Alam niyo naman yun, di ba? Ito yung tanong ng marami. Yung mga walang Diyos, di nila alam kung saan sila susulong, hihingi ng tulong, hihingi ng gabay. Di ba? Yun ang tanong ng karamihan. Kasi marami mga tao po, problematic po talaga. No? Iba-iba mga problema, sabi ko, iba-iba mga problema ng mga tao. At ang nakakalungkot, hindi nila alam kung saan sila hihingi ng tulong. Di ba?
So, kaya sa halip na maibsan, sa halip na maging maayos, di ba? Magkaroon ng kapayapaan, lalong gumugulo ang buhay nila. Di ba? Kasi hindi nila alam kung sino yung dapat na lapitan. Mabuti pa nga yung mga bata, kabisado yung Jeremiah 33 verse 3. Jaja. Jajang, di ba? Oh. Jaja. Alam yun. Dapat alam natin, ano? Tumawag ka sa akin, tutugunin kita. At ako'y magpapakita ng mga dakilang bagay na hindi mo nangauunawaan. Amen? Kaya, katulad ni David, mapalad tayo. Sa tanong niya, o sa tanong na ito ng marami, sino raw ang tutulong sa kanila, meron siyang sagot. Ikaw, o Yahweh, ang totoong mahabagin. Amen? Puso ko'y iyong pinuno ng lubos na kagalakan. Higit pa sa pagkain at alak na inumin. Amen? Ganyan yung mahabagin ang ating Panginoon Diyos. Amen? So, at sa talatang 8, sa aking paghiga, nakakatulog ng mahimbing. Pagkat ikaw, Yahweh, Oh, di ba? ingat sa Ano, mahimbing ba tulog natin? Amen. Pag-pray natin yung mga sagabal na yan, di ba? Yung mga sakit na yan, everything. Kaya, ito nga, sabi ni Noemi, pag ako nahiga, nakatulog agad ako. Konting bulay-bulay, meditate ng Word of God. May tulog na. Diba? So, yun ang ano natin eh. Sa aking paghiga, nakakatulog ng mahimbing. Hindi yung pabiling-biling. Sa aking paghiga, hindi makatulog ng mahimbing. Pabiling-biling. Ako yung pinaparinggan mo. Ikaw ba? Hindi nga eh. Pag ano na ano. Wala pa rin. Lahat na ng posisyon, ginawa, lahat na ng ano. Kaya makatulog, di ba? Hindi alam ko anong higa ang gagawin. Kaya kapag umaga na ako, umaga ng tulog eh. Ano lang eh. Madaling araw na. Magpahingalay kay Lord. Hindi naman ako nagkakape ng hapon. Yun yung babasahin, no? Pray, Bible basahin nyo kaya. Huwag na yung cellphone. Tutulog. Hindi yung nakahiga ka, cellphone pa rin ang titingnan mo. Diba? Akala mo, pampatulog yun. Hindi po pampatulog yun. Pampagulo ng utak yun. Ang patulog ko sa nanggutan ng mga. Diba? Kasi pag nagbabasa ka ng Biblia, tapos binulay mo yung salita, hanggang saan to kayo ka din. Yun, mahimbing. Yung matutulog ka in the very presence of God. Sarap ng pag ano pa yung malala mo. Wala ka kasi naagab, walang manggugulo sa'yo pag Biblia yung binulay mo. Kasi yung hindi makatulog, yung nagkakalkula ka, nagkakalculate ka sa utak mo, nang gumagawa ka ng problem solving, yung mga ganun sa utak mo. Wala naman. Nag-iisip ka, may mga ganun po. Kaya pag Pagbalag mo sa Lord, Yung gagawin mo bukas, iniisip mo na kagad yung mga isang pastora isip dahil kung may problema. Pagka nag-iisip ka, isip din yan, yung lagi mong naisip, hindi na naman ako inaagaw, gano'n. Talaga madaling araw ka natutulog, Pastor. hindi parate. minsan naman, tulog Parate, naman. isa nakakatulog naman. Kaya mapalad kapag narinig ko naghihilig eh. Pero mas Mapalad ha, panaginip. Ang sarap. Sarap talaga ng panaginip ko. Sige, sarap. Tagal pagising ko. Dahil tagal. Napasarap ang tulog ko. Iyop mo nga yan. Iyop mo. Oh. Ito. Dahil ako pagising ko. Tagal. Pandibig ko sa higali. Pinagsusuntok ko. Meron bang puta? wow. Tulog ng mahimbing, ano? Okay. Tawag ng tawa yung pagising. Sabi uli ng talatang 3, dapat ninyong malaman na ibinukod ng Panginoon ang mga banal para sa kanyang sarili. Amen. Dapat nakabukod kayo para kay Lord. Diba? Separated, sa mundo. Binukod na para sa kanyang sarili. Basahin ko lang yung nakasulat dito. Minsan, parang napaka-imposible na matapos ang araw
na hindi tayo nakakaranas ng pagmamaliit o pagbabaliwala ng iba. May mga pagkakataon pa nga na ginagawa natin ito sa ating sarili. May ganun ba? May pagkakataon ba na parang tingin mo sa sarili mo maliit, walang pakinabang, no? Minamaliit ka na ng ibang tao, pati ikaw, minamaliit mo pa yung sarili mo, wala kang kakayanan, mahina ako. Hindi ganun, ano? Parang nagsiself-pity ka. Yung self-pity. Hindi na kaaway. Naranasan din naman ni Haring David ng mga pang-aalipusta at pangmamaliit mula sa kanyang mga kaaway. Naranasan niya yun. Dahil doon, bumaba ang tingin niya sa kanyang pagkatao at pagpapahalaga sa kanyang sarili. Di ba? Kaya tayo rin mga magulang, may mga bata, pagka huwag niyo i-degrade ang mga bata kasi huwag niyo mamaliitin. Kahit na may kahinaan, huwag niyo sasalitaan ng negative na salita. Nagre-rehisto yan sa puso nila. Oo. Pag minaliit mo sila, lumiliit din ang kanilang tingin sa kanilang sarili. May nagpakamatay nga sa FB, di ba? Kasi ang gusto ng tatay yata, valedictorian o first honor, ay nakakuha lang ng second honor o with honor. Oh. Dinidegrade, minamaliit. Di ba? Oh. Yung dahil doon, Sinayang. na-stress, na-depress. Ngayon pa na po dyan, makapasa ka na, masaya na ako. At least nag-aaral ka. Yun na. Wala, kasi minsan nasa magulang diba? O minsan nasa mga guro. Hindi na kontento yung magulang, nakakuha na nga ng with honor, tapos mamaliitin mo pa. Yung bunso ko, ang hindi matalino ko siya, excellent, academic excellent siya. Ayan. Kaya nga, sabi raw kaya naman, humihingi siya ng tulong sa kanyang nararanasang pagdurusa. Amen? So, kay Yahweh siya humingi ng tulong. Amen? So, sa pagkakataong iyon, naalala ni David na ibinukod ng Panginoon ang kanyang mga banal para sa kanya. Para sa kanyang sarili. Amen? Mubiro mo, mamalitin mo yung sarili mo, pero separated ka pala para kay Lord, para kay Yahweh, no? Amen? Yung mga banal, di ba? Kaya, sabi niya, ibinukod ng Panginoon ang mga banal para sa kanyang sarili, kaya kung tatawag ako sa Panginoon, pakikinggan niya ako. Amen? So, dahil nga, para kay Lord Sinasabi ng ilang dalubhasa sa Biblia na ang nais iparating ng mga banal ay mga pinangakuan ng Diyos o mga taong habang buhay na mamahalin ng Diyos. Amen? Ito yung mga pangako sa mga banal. Habang buhay na mamahalin ng ating Panginoon. Yan. Ngayon yung kaibahan natin. Kaya huwag kayong, kung may problema, iyak lang kay Lord dyan. Diba? Oo. Yun nga nakakagaan ng kalooban pagka iniiyak mo na kay Lord. Basta lilipas din yan. Meron Diba? pang college ko kasi siya. Amen. Lilipas din. Hindi, dadaanan lang. Ang problema, dinadaanan lang yan. Hindi ka mag-i-stay dyan. Amen. Basta kasama mo ang Panginoon. Di ba naalala niyo yung footprints in the sand? Amen. Pagkakamda Diba? pa yung tao. Nung una, Apat. nakikita niya, lumalakad siya, di ba? Dalawang yapak dalawang bakas. Apat na bangkas. Tapos may bakas kay Lord bakas niya. Tapos habang humihirap ang lakarin, para bagang, isa na lang yata ang bakas Lord, iniwan mo na yata ako No? Parang, asan ka Lord? No, nahirapan na po ako. Ang Diba? pakita, anak, buhat ka. Kasi akala niya, iniwan na siya ni Yahweh, wala na ang Diyos. Wala nang pakialam ang Diyos sa kanya. Parang tanong din ng mga nakaranas ng bagyo, di ba? Yung preaching ng linggo. O, di ba? Panginoon, wala po ba kayong concern sa amin?
Di ba? Mamamatay Oh. kami. Sumagot ang Panginoon. Sumagot doon sa footprints, di ba? Anak, nakita mo yung bakas na yan? Sa totoo lang, hindi bakas na mga paa mo yan. Bakas na ng paa ko yan. Kinakarga na kita sa panahon ng iyong kabigatan. Amen? So, ganyan tayo kamahal ng Panginoon. O, kita mo, si Kapitan na nanonood din sa atin. Kap Sammy de Guzman Reyes. Thank you po, Kap, for joining us. So, ito po yung napakalinaw na ano. Walang exempted, ano? Walang exempted sa problema. Katulad ng mga disciple. Katulad ni David. Walang exempted sa problema. No? Pero ang mabuting balita, yung mga walang Diyos, no? Walang matatakbuhan. Tayo may Diyos, meron tayong matatakbuhan. Amen. So, ayun nga. Habang buhay na itinuturing ng Diyos ang lahat na nagtitiwala sa Kanya bilang mga anak. Sa halip na mawala ng pag-asa, alalahanin natin ang pagmamahal na ipinadama sa atin ng Diyos. Amen? Sa halip na mawala ng pag-asa, punong-puno ka ng pag-asa, alalahanin mo. No? So, bibigyan tayo ng Diyos ng kapayapaan at kagalakan sa kabila ng mga hinaharap nating mga pagsubok. Amen? Kapayapaan daw at kagalakan sa panahon ng pagsubok. Yun ang bentahe. Yun ang advantage natin bilang mga anak ng Diyos. Amen? May kapayapaan ka at may kagalakan sa panahon ng pagsubok. Amen? So, tandaan po natin, hindi tayo pababayaan o iiwan ng Diyos at habang buhay niya tayong mamahalin. Amen. Amen? Doon po sa mga babae at lalaki na mga nagtitiwala, no? Sumasandal sa kapangyarihan ng Diyos, sa magagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Totoo, walang exempted, ano? Iba-iba po mga problema kinakaharap natin. But by the grace of the living God, meron tayong iisang Diyos. Amen? Na may kakayanan, no? Gumawa ng mga solusyon para sa ikabubuti ng kanyang mga banal. No? Kaya yan po yung atin pong mga pinag-usapan. Nawa ay hamon po sa mga nakakaranas ng mga mabibigat na problema diyan. Baka yung iba sa inyo diyan ay gusto na magpakamatay o magpatiwakal, no? O bumigay, ano? So meron pong hamon ng Panginoon, no? So kasi yung walang Diyos, yung mga walang Diyos. O kaya nga sabi, di ba? Doon sa mga walang Diyos, hindi alam kung saan lalapit. Di ba? Pero tayong Diyos, meron Diyos, alam natin. Sa nagpakita sa panagbilog ng Panginoon. Oh. Whole body niya, yung mukha niya, Yung hinahamon ko rito, yung mga nakakapanood ngayon sa atin, may mabibigat na mga problema, mga mabibigat na mga pasanin, na para bagang hopeless na talaga, no? Wala nang kapag-asa kasi nga wala sila kay Lord. So, ang Panginoon po ay umaanyaya po sa inyo, mga kapatid. Ang sabi nga ng Bible, Matthew 11:28, magsilapit kayo sa akin, kayong lahat ng mga nangapapagal at mga nangabibigatang lubha, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. 1 Peter 5:7, cast all your cares upon Him, for He shall sustain you. Amen? So, siya lamang po ang atin pong pag-asa. Siya lamang po ang may kakayanan na tumulong sa bawat isa po sa atin. At may magagawa, no? Pagtitiwala lamang po sa Panginoon ang mahalaga. Tayo po'y manalangin. Purihin ka, aming Diyos na dakila. Salamat po minsan pa. Napag-aralan po namin ang aklat ng mga awit, Kapitulo 4, na ito po ay ipinakita ang karanasan ni David, Panginoon. Isa sa iyong banal, Panginoon. Isa sa lumakad, O Diyos, sa iyong kalooban, sa kanya pong kapanahunan.
na nakaranas din po na mga mabibigat na mga pagsubok sa kanya pong buhay. At alam niya po kung sino po ang dapat lapitan. Ikaw po, Panginoon, ang may kakayanan at may kapangyarihan. Tumugon sa lahat po na amin po mga suliranin, Panginoon. Salamat po, O Diyos, dahil pinapakita mo po nga dito, Panginoon, na sa iyo mga banal, sa mga nagtitiwala sa iyo, sa mga sumasampalataya sa iyo, meron pong kapayapaan. Sa pagtulog, sa paghiga, Panginoon, ikaw lamang ang amin pong pagbubulay-bulayan, Panginoon. Ikaw lamang ang aming tatawagan. Ikaw lamang ang magbibigay sa amin ng masarap na pagtulog, mahimbing na pagtulog sa iyong banal na presensya, Panginoon Diyos. Salamat, O Lord. Sino man po sa amin may mga karamdaman, ikaw magpagaling, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang magbigay ng strength sa amin. Ikaw, Panginoon, namin po nilalapitan. Ikaw po, O Diyos, ang aming doktor na manggagamot namin, O Lord, sa bawat aspeto ng buhay namin, even sa amin po physical, lalo tigit sa spiritual na aspeto namin po mga buhay. Bless us, Lord, all together. Salamat, Panginoon, dahil minsan pa napagbulay-bulayan po namin ang iyong mga salita na napakahalaga po, O Diyos, ang pagtitiwala sa iyo sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng problema, sa panahon ng mga depression, O God, o stress, Lord, or problems na kinakaharap po namin. Pagpalain mo po kami lahat. Panginoon, patuloy po kami na mamagitan in behalf, Lord, ng aming pong bansa, yung nalalapit pong eleksyon, ikaw po maglagay ng mga tao na karapat-dapat mamuno sa aming pong bansa. Mula sa mga senador, Panginoon, sa mga congressman, sa mga mayor, Lord God, we pray na ikaw po, Diyos, ang maglagay ng mga tao may takot sa iyo, Panginoon. Layo mo rin po kami, O Diyos, sa anumang mga banta ng mga kalamidad, yung natural disaster, O God. Yung nature, Lord, yung bagyo, yung lindol, Panginoon, di po namin hawak yaan, ikaw lang ang may control yaan. Kaya sa iyo po kami patuloy lumalapit. Nilalapit din po namin sa iyo ang aming bansa sa pagitan po, Panginoon, ng umpugan, O Diyos, ng China at ng bansang Pilipinas. Sa iyo pa rin po namin lahat ito'y dinudulog, Panginoon. Ikaw ang siyang may kapangyarihan, Lord, sa sino mang mga hari, Panginoon. You are the King of Kings and the Lord of Lords. At sa iyo mapagpalang kamay, pinagkakatiwala po namin ang aming po mga sitwasyon na ito, aming po mga buhay. I-bless mo po kami, Panginoon, sa aming kapanahunan. Inilagay mo po kami sa aming kapanahunan. Kung ano man po ang dapat namin gawin para maluwalhati ka sa buhay namin, sa iglesia, sa pamilya, sa ministeryo, Panginoon. Give us wisdom, Lord, upang magamit namin ang wisdom na ito, O Diyos. Karunungan na ito, mag-glorify ang iyong banal at dakilang pangalan. Ikaw ang mag-aliw, Panginoon, sa mga kapatid namin na dumaranas ng mga mabigat na mga problema. Ikaw ang mag-comfort, Panginoon Diyos. Ikaw ang umayos namin pong mga buhay sa mga relationship, O God, sa aming pamilya. We pray, Lord, yung pong divine intervention mo, Panginoon. Lord, sa iyo po namin lahat ito ay dinudulog at ipinagkakatiwala. Pagpalain mo po ang gawain sa linggo, pagpalain mo po ang Agapela Family Community Church, maging ang mga simbahan, Panginoon, sa pagtayo po namin sa pulpito. Anoint us, Lord God. Give us wisdom, give us anointing, O Lord, at ikaw po ang siya patuloy na magpala sa bawat isa. Panginoon, salamat po sa gabi pong ito, sa mga nakasama po namin sa online, sa prayer meeting na ito. Salamat din sa mga kasama ko sa harapan na ito, face to face, Panginoon, na naririto ngayon. Bless us, Lord, all together. Katulad po ng karanasan po ni David, Panginoon, na sinabi niya sa talatang 8, in peace I will both lie down and sleep. Bakit? For you alone, O Lord, make me to dwell in safety. Yes, Lord. We thank you, Lord, sa safety. Thank you, Lord, sa kapayapaan. Thank you, Lord, na kami po'y makakatulog ng mahimbing dahil sa iyo po kami magpapahingalay, Panginoon. Palain mo po kami sa buong magdamag pong ito.
Ano man po ang gagawin po namin bukas, pagpalain mo rin po, O Diyos, ang aming pong fellowship ng Pantas. Bless us, Lord, all together. And we thank you so much, O God. We bless you, we worship you, we magnify your holy name. At ibinabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba at kaluwalhatian. Ito po, aming panalangin. In the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen and amen. God bless po. Nawa ang kapayapaan ni Lord ay sumayin yung mga puso. No? Palain tayo lahat ng ating Panginoon. Dagdagan ng pananampalataya. No? Umasa sa Kanya. So, thank you sa mga sa online.